Anong tamang pagkain para sa may diabetes? Download po ninyo itong food guide and focus po kayo dyan sa Go section. And huwag kakalimutan po mag-join dito sa group para makita kung ano-ano yung mga pwedeng gawin sa mga pagkain nakalista dyan sa Go section. Really, you have to have a food guide. And a lot of times, kapag hindi natin talaga alam yung principles behind low carb, akala natin we're eating healthy. So for example, there are a lot of diabetics, yung kanilang main meal will be, let's say, mga oatmeals. Or sabihin nila, oh, hindi na ako nag-white rice, nagba-brown rice na lang ako. It's still the same po. Mataas pa rin ang asukal po niya. So until you understand yung konsepto po ng low carb, dito natin may intindihan na kailangan tignan po natin yung net carbohydrate content. Hindi lang po enough yung glycemic index. You know, sa mga usual settings ng pagtuturo ng diabetes nutrition guide, for example, ang tinuturo lagi is kumain ng low glycemic index. Anong ibig sabihin nun? Glycemic index is simply gaano kabilis nag-release ng asukal sa katawan ng isang pagkain. It doesn't really take into account kung ano talaga yung net carbohydrate content nun. Kasi yung net carbohydrate content, that's the thing that will tell you kung gaano katindi yung insulin stimulation na mangyayari sa katawan. Ngayon, bakit ba mahalagang maintindihan ang insulin? Insulin, tandaan natin, marami siyang gamit, pero para sa isang low carber, dalawa sa pinaka-importanting dapat alam ninyo ay ito. Number one, insulin ang nag-uutos sa loob. So insulin, yan yung parang messenger dyan sa baba, yung kulay orange. That's the thing that tells yung cells. So yung cells, ito yung mga individual components sa mga organs ninyo. Bawat organ ninyo may cells. Yan yung mga maliliit na units. So ang mga cells nangangailangan syempre ng enerhiya para ito ay gumana. So ngayon, yung insulin ang nag-uutos para buksan ng mga cells, yung gate para papasukin yung glucose molecule. Itong kulay green na nakikita ninyong bilog, that's a glucose molecule. Now, glucose is one of the fuels. Isa pang fuel na lagi nyo maririnig dito sa ating plataforma is fat fuel. Saan manggagaling yung fat? Sa sarili yung taba. Kung hindi ka low carber, kadalasan ang kinakain mo really is high net carb. So ang talagang fuel na ginagamit mo is glucose. Isa pang trabaho ng insulin, ito yon. Meron tayong tatlong macronutrients. Protina, carbohydrate, sa pinakababa, yung butter na yan, fat. All of those macronutrients stimulate insulin. So ngayon, pag kumain ka ng kahit alin dyan, nasa-stimulate niya yung insulin. However, iba't iba yung epekto ng bawat macronutrient sa insulin. Pinakamataas yung carbohydrate, yung protina mababa, yung fat pinakamababa. So if you're eating high net carb na mga pagkain, imagine what that will do to your insulin. So ito yung second function ng insulin na hindi natin gusto kasi. So more insulin, more fat production. So then ano mangyayari po? Di yung mga diseases that are already feeding on the insulin resistance pathway na dulot ng katabaan, dulot ng malaking tiyan, dulot ng excess weight, itong mga diseases na ito ay lalong lalala. So the more that you're eating things that stimulate insulin, for example, akala ninyo yung brown rice will stimulate insulin less, but that's not true. It still has high net carb content, so it's still going to stimulate insulin a lot. And so ang mangyayari po is more fat production. Pag more fat production, lalong lumalala yung ating insulin-resistant state. Pag lumala yun, ano sa tingin nyo mangyayari? So kahit na kumakain kayo ng brown rice, nagtataka kayo, diabetic kayo, kumakain kayo ng brown rice, kumakain kayo ng wheat bread, hindi pa rin gumagaling yung inyo pong diabetes. It's because of the insulin stimulation. So until you understand that, hindi po talaga gagaling. And so this is why there is the food guide po. Ano ba yung reason for the food guide? It's simply to show you the types of food that have low insulin stimulation. Kasi kung mababa ang stimulation ng ating insulin, then mababa yung fat deposition or not at all. So that's the premise. Kaya nga po, napakahalagang maintindihan yung pinakapundasyon. Hindi lang yan na feel ko lang ilagay dyan sa food guide, yung mga pagkain na yan, tapos wala lang rason. May rason po. That's the insulin model ng disease po. Please download the food guide and please familiarize yourself with the foods listed doon sa Go section. And doon tayo po pumili ng kakainin natin. Para sa mga recipes, join po dito sa group na andyan po. Sa grupo yung mga example ng mga recipes. Mga kwento ng mga tao na napagdaanan na the very same journey that you're going to go through para po kayo ay magabayan.